Sa Chinese Taipei pa lang, ang dami ng problemang may kita mo na makakaalarma sa ating Gilas Pilipinas. Hindi sa inaano natin ang Gilas ha, pero klarong-klaro kasi na wala na tayong panlaban sa kanila. Kumbaga, wala na tayong alas. Tingnan natin ang mga problema ng Gilas at nang malaman natin kung bakit tayo natalo ng Chinese Taipei. Tara! Una sa lahat, ang Chinese Taipei halos may 4 na imports na. Ang dami nilang mixed bloods kesa puro. Bukod pa riyan, ang ganda ng shooting nila. Parang pang modern type run and gun fast pace dahil nga mga young legs na halos lahat. Ang ganda ng depensa nila, malalim ang rotation. Kumbaga, marami silang secret weapon na pwedeng gamitin. At lahat yan tulong-tulong. Walang nababangko. Higit sa lahat, mahaba yung preparasyon nila. Kitang-kita mo yan sa kanilang mga galawan kung gaano sila kahanda. Yung bawat kanto, bawat sulok, alam nilang gagawin. Yun bang si coach kumakasa pa lang? Pero ang Chinese Taipei tumitira na. Habang kabaliktaran naman yan lahat sa Gilas. Problema ng Gilas, ang daming players ang nasasayang. Ang daming players ang pinasok ng kaunti tapos biglang tinanggal naman sa buong quarter. Ang nakakapagtaka talaga, bakit ka pa nanguha ng mga players kung hindi man lang gagamitin ng lubos, gaya ni Renz Abando? Si Renz Abando, may shooting, may depensa yan. Hindi ba nila nakita noon kung gaano katindi dumepensan si Renz nung naglaro siya sa World Cup under Coach Chot? Mga kilalang tao na papahiya sa kanya. Malaking bagay sana kapag si Renz pinasok at binigyan ng more minutes at hindi dapat binabaliwalang athleticism niya. Lalo na tong si Kevin Kiambao. Sa second half pinasok umambag siya ng up to 17 points. Sus, kung pinasok sana siya ng mas maaga. Kung sana hinabaan pa ni Coach Tim yung minuto niya para mas nakapag-ambag ng marami. Ang ganda ng shooting ni KQ, sayang talaga. Sa FIBA stats, halos nagka-coverage na siya ng double digits at naniniwala ako na may higitan pa niya ang expectation ng mga tao kung masasanay siyang lalo sa international scene na gaya nito. Sa lahat-lahat ng mga binangko, silang dalawa talaga yung pinakasobrang sayang. Tsaka lagi nating pinoproblema yung kawalan ni Kaiju sa roster. Pero lagi na lang ba tayong aasa kay Kai? Hanggat walang 7-footer, mangangapa na lang ba tayo? Bakit yung ibang bansa na walang 7-footer, lumalaban naman sila at nananalo? Meron naman tayong 6'10 Junmar Fajardo pero puro traveling ang inabot. Isa nga siya sa mga nagbigay ng maraming turnover sa Gilas. Halos kakainin na lang siya ni Muhammad Gadiaga na isang 27-year-old big man tapos payat. Pati yung mga natitirang big man natin wala nang panlaban. Siguro magkamatch sana sila ni QMB kung nandyan siya. Of course, pinakamalaking problema ng Gilas, yung lineup nila. Alam niya naman siguro yung lagi nating sinasabi na same lineup, same results. Nagbago nga ng konting lineup pero hindi naman ginagamit. Ayaw ni Coach Tim ng maraming adjustments. Gusto niya yung mga players na maging pamilyar agad sa triangle offense. Parang ayaw din niya ng malalim na rotation. Speaking of system, dahil ang triangle offense nakadepende sa depensa ng kalaban, yun din mismo ang ginagawa ng Chinese Taipei, man-to-man, zone-to-zone defense. Nagagawa nila ito ng maayos. Kaya kahit saang kanto bumuo ng triangle, halos wala nang mapasahan. Kasi yung nasa triangle na yun, hindi na makahinga. Hindi makakreate ng space para sa offense. Walang initiation ang nangyayari. Hindi naman sa minamaliit natin ang kakayahan ng triangle pero ang system na yan sa US, ginagamit na lang yan sa college at basketball. Halos ginagawa na lang basic system ang triangle. Outdated na masyado. Hindi kagaya ng ibang bansa na may iba't ibang adjustment sa system, depende sa kakayahan ng kalaban. Yan din ang kaparaanan ng European basketball. Unpredictable. Pinaka-problema nga rin ng Gilas ay yung lack of preparation. Kahit pa manong hindi si Coach Tim ang coach dito, itong laging dinadahilan. Lack of preparation. Ang PBA naman na nag-amoy lupa na hindi pa rin nagbibigay ng mahabang scheduling para sa Gilas Prep. Isipin yung mga quiz na sinisingit na lang nilang Gilas practice tuwing bakante ng PBA Finals. Hindi ba mahalaga sa kanilang ganito kalaking international tournament? E paano yung mga fans ng Gilas? Buong bansa ang mapapahiya. Iniisip pa ba yan ng PBA? Kahit nga ipagpaliban na lang yung Game 5, ayaw pang ibigay. Ngayon natalo na nga tayo sa Chinese Taipei, aasa ka pa ba na mananalo tayo laban sa New Zealand? Pero manonood pa rin tayo at sana maghimala.